Ating talakayin ang isa sa mga pangkat etniko sa Pilipinas. Ito ay ang Subanon o mas kilalang Subanen. Ang tribong Subanen ay pangkat ng taong nakatira at namumuhay sa tabing ilog ng Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte at Misamis Occidental. Ang salitang Subanen ay galing sa salitang Suba na sa Filipino ay ilog. Sa madaling sabi ay mga tao sa may ilog. Tinatawag nila ang tribo nila bilang ang G-bansa ng Subanon, na ang ibig sabihin ay ang bansa ng Subanen. Timuay o Gokung, pangulo ng kanilang tribo na siya rin nasa otoridad para ayusin ang anumang alitan na lumutang sa pagitan ng mga pangkat at pamilya ng kanilang tribo. Subanen alphabet or sulat Noses Sinubano ay may 21 letra kung saan 5 ang batinig at 16 ang katinig. Pamumuhay. Ang mga Subanon o Subanen ay nabubuhay ng simple sa tabi ng ilog kung saan sila ay matiwasay at magiliw sa isa't isa. Tejero, 2019. Sila ay nagsasaka ng mga pananim para kanilang maipangkonsumo at maipagbenta sa mga kumpanya nito para itinda sa bayan. Sa kanilang pagluluto, ang kanilang gamit na panggatong ay mga sanga ng kahoy na nahulog na. Mayroon silang maliit na lugar kaya halos magkakilala na sila lahat dito. Dati ay hindi pa sila inaabot ng linya ng kuryente dahil sa kalitiban ng kanilang lugar. Ngunit tiniyagan ng ahensya ng enerhiya at kuryente na sila ay maabot ng kuryente para ito ay kanilang magamit upang mapadali ang kung anumang gawain maaari nilang paggamitan nito. Produkto. Sa kanilang pinaninirahang lugar, ang kanilang mga produkto ay galing sa agrikultura, gaya na lang ng mga sumusunod: abaka fiber, talong, sitaw, kalabasa, pako, gabi, kanaka, ube, sibuyas, lemon, kamote, kamoteng kahoy, saging, mais, palay at walis tampo. Ang pamayanan. Ang pamayanan ng Subanen ay pinamumunuan ng Timuay. Siya ang pumupagitna kapag may mga problema ang kanilang komunidad at ang mga pamilyang nabibilang rito. Ang Timuay ang aktibong nag-oorganisa ng kanilang mga tao at makikipagtulungan sa iba't ibang asosasyon na labas sa kanilang tribo. Kapag napatunayan na ang isang Timuay ay epektibo sa kanyang pamamahala, ang mga pangkat ng mga pamilya sa kanyang pinamamahalaan ay umaasenso. Sa kabilang dako naman, kung ang mga pamilya sa ilalim ng pamamahala ng isang Timuay ay hindi nasiyahan sa kanyang pamamahala, ililipat ng ama ang kanyang pamilya sa ibang pangkat. Tao. Ang mga miyembro ng tribo ng Subanen ay nakatira sa tabing ilog at bukirin, kaya dito talaga umiikot ang buhay ng mga tao. Sa tribo ng mga Subanen, hindi nila kinasanayan ang paghahati-hati ng mga gawain para sa lalaki at babae. Ang mga lalaki at babae ay sabay na nagtatrabaho sa sakahan at nagluluto at nag-aalaga din ng mga lalaki ng mga bata kapag kinakailangan. Lahat sila ay pantay sa kanilang komunidad. Maraming mga Subanon, lalo na yung mga tumatanda na nakapagtanto na ang pag-aaral ay hindi lang makakapaglinang ng kanilang pamumuhay at matuto kundi pati ang paghahanda sa kanila upang sila ay maging mas maabilidad at may kaalaman sa paggawa ng mga desisyon para sa kauunlad at kabubuti ng kanilang komunidad. Ang mga nabanggit sa itaas ay ilan sa mga hakbang na ginagawa ng mga ahensya ng gobyerno, partikular na dito ay ang DepEd, upang hindi napagkibit-balikat at isantabi lang ang pag-aaral sa sariling dialekto, kultura, pananaw at paraan ng pamumuhay. Sa paraang ito, napapanatili sa isip ng mga bata at iba pang kasapi ng kulturang dapat panatilihin buhay kahit paman sa pag-usbong at pagsabay ng kanilang tribo sa sibilisasyon ng mundo.
Kasuotan. Ang mga subanin ay nagtataglay ng kakaibang uri ng kasuotan. Ang damit ng mga subanin ay gawa sa balat ng kahoy na tinatawag na hanagdong. Ginagawa at sinusuot ito ng mga lalaki bilang bahag o G-string, samantalang ang mga kababayan naman ay ginagawa itong tapis na nakabalot sa kanilang katawan. Subalit, dahil napansin nilang masyadong matigas at pitipitin ang balat ng hanagdong, gumamit sila ng abaka. Kalaunan, nagsimula silang mag-imbento ng kagamitan sa paghahabi sa kanilang mga pang-itaas at pang-ibaba na kasuotan. Pindana, pinakatanyag na tradisyonal na kasuotan.